Hey there mga my loves, Gemini, thank you so much for always staying here with me in this channel, babe. So our content for today is aalamin natin kung ano ba yung mga major turn-ons mo according sa mga energies na nakapaligid sa'yo. So kung sino-sino man ito, pwedeng ito yung mga friends mo, mga family members, mga co-workers, no? Pwede rin naman na ito yung lover mo or may gusto sa'yo secretly. However, these people here, pwede rin mga neighbors or, mga marites sa paligid. So, yun mga babes, no, alamin natin, no, yung mga major turn-ons nyo daw. So, just take only what resonates, okay? So, wala tayo dito ng gender, babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome here. And of course, at the end of the day, you always have your free will, no? So, yan, no? Ano pang hinihintay natin? By the way, ako po pala si Yan. Welcome tuloy rito, new subscribers, no? And sa mga returning subscribers, thank you so much sa inyong warm love and support. So, let's go ahead, Gemini, at alamin natin dito, no? Kung ano ba yung mga major turn-ons ninyo according sa mga energies na surrounding you guys. So, Spiritual Angel guys, Archangel Michael, thank you so much. Ano po yung mga major turn-ons ni Gemini according sa mga nakapaligid sa kanya? Can you please show me? Major turn-ons ni Gemini. So, kung curious kayong malaman yan, then you might want to stay in this reading. Let's see. Okay, so let's go ahead, Gemini, at alamin kung ano ba itong mga major turn-ons nyo daw. Yan, so maaaring ito yung madalas nyo naririnig. Posible rin naman na hindi nyo pa ito nalalaman, so aalamin natin yan. You have here this Four of Coins energy. Empress. Six of Swords. The World card. Six of Cups. Full card energy. Four of Swords, Page of Wands, King of Cups. Emperor, Nine of Pentacles, and there's this Judgment energy. So, unahin na natin yung sinasabi ng lover mo. So, maaring connected ka, no? Or in relationship ka right here. So, lumalabas na perfect match kayong dalawa because we've got right here the Emperor together with the Empress na lumabas sa inyong reading. So, ibig sabihin, Gemini, no? Nakita ko rito na natagpuan mo na ang the one for you. If you're already in a relationship and you welcome this person here wholeheartedly, like tinatanggap mo na siya bilang yung person na makakasama habang buhay. So kung hindi mo pa tinatanggap no wholeheartedly ang person na yan, maaring hindi pa siya yung tinutukoy dito. Pero pag meron kang someone here na ka-in relationship mo at nagiging sigurado ka na sa kanya, then lumalabas na siya bilang perfect partner mo. No? And this person here is seeing you as someone na very like motherly or very like fatherly ang approach mo. Matured kang mag-isip na at mag-desisyon rito sa iyong buhay. Ikaw ito na hindi pa banjing-banjing, no? At hindi mo trip yung pajupo-jupo lang ng walang ginagawa, no? Or ikaw ito na klase ng energy, masipag kapag pagdating sa work. Tapos, kapag ka may nakita ka or nagkaroon rito ng positibong resulta, lalo na at pera yan, nakikita ko na sinishare mo yung blessings mo with your family, no? Yun na nakikita ko rito, no? With your family, yan. So, sa mga friends mo, no, naambunan din sila, lalo na kapag ka naaktuhan rito na birthday ng mga pamangkin mo sa kanila. I mean, inaanak, no? Or maaring meron kayo ditong natapat na magkikita-kita kayo, may reunion, no? Nakikita ka na may nililibre ka pa rin. Kunyari, sagot mo yung pa-milkshake, mga ganyan, no? Or sagot mo yung pa-coffee ninyo, no? Pag tumambay kayo rito, no? Sagot mo yung inuman, whatever. May pa ganun, may sasagutin ka dito, no? So, hindi ka madamot, your person knows that, no? At alam niya na ikaw yung klase ng energy na mature ka, no? Lalo na pagdating dito sa relationship rin ninyo. So, may plano kayo together at gusto niya na mag-stick lang kayo dyan. So, nakikita ko dito na yung iba, long time committed na kayo sa kanya, like matagal na kayo, no? Ito kayo na parang
posibleng married na rin with this person or kung hindi pa 'no, this person here wants to marry you or mapag-uusapan na rito yung kasal. So, nakikita ko rito that your person sees you as someone na very mature at perfect 'no, na wife material or husband material 'no. Maalaga ka rin daw sa mga bata 'no, at sa magiging mga future ninyong mga babies. So 'yan, whether may anak na kayo or wala pa, this person is seeing you as someone who is very mature, no? At ikaw 'to na hindi tumitigil yung learning mo, okey? So 'pag may gusto ka ritong gawin lalo na 'pag may kinalaman sa family mo, pinag-aaralan mo at kahit na medyo challenging or difficult yun 'no, tuloy pa din. Example, kunwari meron ka ritong gustong lutuin 'no, sabi ng anak mo lutuin mo daw yun, pero hindi mo alam kung papaano and you find it challenging at marami sigurong mga ingredients, may mga sukat-sukat pa 'no. So parang ikaw ito na hindi ka sumusuko 'no, parang nood-nood ka sa YouTube, paano mo yan gawin, paano lutuin yan in a right way 'no, and paano yan mas pasasarapin. So nakikita kita rito na pagdating sa pamilya mo, hindi ka nagrereklamo 'no, as long as napapasaya mo sila rito, yan 'no. Tsaka parang wala ka rito inaatrasan na mga challenges. Ang ganda 'no, so I think your partner sees you as a strong woman or a strong man, yan 'no, perfect wife 'no, perfect husband material 'no, whether kasal na kayo or hindi pa. So maliban diyan sa love life mo, nakikita ko rin dito mga babes 'no, na ikaw ito na nakikita nitong mga ito siguro mga ano mo 'to, kamag-anak 'no. Nakikita nila na malayo na yung nararating mo rito 'no. So nakikita ko rito na parang ikaw ito na very humble pa rin 'no. Kahit na nagiging successful ka na sa career mo, gumaganda na rito yung flow ng money mo, ng income mo, baka business 'yan, baka business owner ka 'no. Gumaganda dito yung life mo na napapansin na rito ng mga tao sa paligid mo and they are happy for you. So I think yun yung mga kamag-anak mo rito na very genuinely na sumusuporta sa'yo. So, nakikita ko rito na posibleng meron kayong pusa 'no, and nakikita ko dito na posibleng siya yung swerte sa'yo. 'Yan, puwede naman kahit na anong pet, pero most likely pusa talaga, 'yan. So, nakikita ko dito 'no, na maaaring ikaw ito na na palagi kang ano, mapagbigay 'no, matulungin sa kanila 'no. So, parang kunwari everytime na na magmemeryenda ka, hindi lang ikaw, 'no? Pati yung ibang pang kasama, 'no, sa lugar na yun, 'no? O-order ka para sa lahat, yung gano'n. Very generous ka rito at alam nila yon. So, nakikita ko rito that these people right here values na appreciate nila yung mga ginagawa mo, 'no? At alam nilang deserve mo kung ano man yung nararanasan mo, success at saka mataas yung mga pangarap mo at ang malupit hindi mo hinahayaang manatili lang ng mga pangarap yun, talagang inaabot mo yun, ina-achieve mo yun. Yung iba may na-achieve kayo, puwedeng nakapagpatayo kayo ng bahay or nakakapagsimula na kayo ritong makapagpatayo ng bahay or may nasimula na kayo, baka bumili na kayo ng lupa 'no or whatever 'no. So nakikita nila yon yung success mo and they're happy for you. So maliban diyan nakikita ko rin dito mga babes 'no, na pagdating sa love life lalo na may kinalaman sa ex, you're not going back. So I think these are your friends, lalo na yung mga matatagal mo ng mga kaibigan dito na parang ilang beses na nilang na-witness na kapagka may mga ex ka na bumabalik, agad-agad you're saying no because you are the empress, 'no? So this is you, alam mo kung ano yung gagawin mo, alam mo yung desisyong gagawin mo, hindi ka rito nag-aalala, hindi ka rito nagdadalawang isip. So para sa'yo ang pass ay pass 'no, at wala na itong dapat na pag-interesan or halukayin pa 'no. Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan at ang mga ex ay dapat manatiling ex. So I think hinahangaan ka rito ng mga friends mo or people around you kasi ikaw ito na hindi ka raw nagpapakasyunga lalo na pagdating sa love 'no. Pero ang pinakapupunta nila dun 'no kapag yung ex mo ay alam mo na in-involve ka sa third party or hindi magaganda rito ang mga ginawa niya 'no, ikaw ito na hindi mo yun tino-tolerate 'no. In short, hindi ka nagpapakasyunga sa pag-ibig 'no, lalo na kung aabusuhin ka lang rin naman ng ex mo. So very good 'no, say no to ex 'no na, hindi nagtanda at puro immature yung ginagawa, ayan 'no. Siguro may mga ex ka ritong puro childish 'no, puro sugal, puro vices, bisyo 'no, puwedeng puro inom or puro pambababae, panlalaki 'no, talking with
a lot of girls out there, no, hiding a lot of secrets from you. Yan. So, nakita ko rito, no, na pag ex, hindi mo na binabalikan, major turn-ons mo raw yun, according to these energies, na posibleng mga friends mo. At dito nakikita ko mga babes, na kapag may gusto kang gawin, ginagawa mo talaga. I think this is your coworker or your colleague right here, no? May mga plano ka, no? At hindi mo hinahayaan na manatiling plano yun. Okay? So, ikaw to na posibleng kahit hindi mo pa na-try itong simulan o gawin, tinutuloy mo pa rin. Kasi ikaw to na may paninindigan na pag hindi ko to sinimulan, hindi ko rin makikita kung paano ito magkakaroon ng resulta, 'di ba? Hindi mo malalaman 'no, just by thinking. So this is you, tina-try mo yung best mo dito 'no, para ma-witness mo kung ito bang ginagawa mo 'no, is may chance na maging successful or not. So this is you 'no, nagtitiwala lang sa'yo yung mga colleagues mo, coworkers mo dito Gemini 'no, because they know na alam mo yung ginagawa mo, if it is a project, if it is a work or business related 'no. Maaaring siguro ikaw yung lagi nila or madalas na nagiging leader or pinipili nila na mag-lead dito sa project na 'to or sa business proposal na 'to or sa negosyo na 'to or ano man 'yan. So nakikita ko dito that these people here finds you really smart at sobrang nakaka-attract 'yun sa kanila 'no. So hindi naman nila binubuko sa'yo ang lahat ng responsibilidad pero gusto nila na ikaw yung parang maging leader diyaan or mag-lead sa kanila. So ibig sabihin baka isa kayong supervisor or managerial position or baka mataas ang inyo ritong katungkulan sa kung anong ginagawa ninyo. Iba baka negosyante kayo or business owner, 'yan. So maliban diyan, ang isa sa major turn on niyo rin daw 'no, is yung pagiging adventurous ninyo. Nakikita ko rito na hindi kayo natatakot na sumuong kahit na parang mukhang challenging 'no, yung situation 'no, parang ready lagi kayo rito 'no. And I definitely see right here 'no, supposedly, okay parang kayo ito na dapat yung yung maging parang natural 'no, kapag human being na maging natural ninyong unang maramdaman is takot 'no, or fear, kayo hindi. Kayo ito nasusuong kayo rito kahit ano pa 'yan 'no. Parang ikaw kasi ito na gusto mong mabuhay. Baka dati nabuhay ka sa fear, baka nabuhay ka sa takot 'no, pero ngayon ikaw ito na gusto mong mabuhay na parang YOLO, you only live once. Dahil isang beses ka lang mabuhay sa earth 'no, na natatandaan mo, nakikita ko rito na ginagawa mo yung mga bagay rito na exciting 'no, at masaya. So kunwari, example ano ba 'yan 'no, iisipin mo nakakatakot yung skydiving 'no, pero ano ba naman i-try ko ito, 'di ba, malay mo ma-conquer mo pa yung fear mo sa heights, 'di ba? So may mga gano'n, may mga bagay dito na medyo kakaiba para sa'yo pero willing kang i-try 'no, yung nakikita ko dito sa'yo. So hindi lang 'yan sa mga rides, hindi lang 'yan sa mga activities 'no, pati rin 'yan sa iba't iba rito na areas ng life mo. So kung meron man dito na parang something na alam mo na makabubuti for you, you're always, moving towards that direction, 'yan. So, nakikita rin dito ng mga ibang energy sa paligid mo 'no, na ikaw ito na ang major turn on mo is mahilig ka raw magtabi ng mga gamit 'no, na parang paano 'to? Kunwari uso naman ang mga cellphone ngayon 'no, at na yung mga pictures, photos, images, videos 'no, ng mga moments, birthday celebrations, any occasions 'no, sa phone. Ikaw yung klase ng energy 'no, na nakakatuwa kasi pinapa-develop mo pa rin yung mga pictures and then you hang it on the wall 'no, maaring sa room mo or sa desk mo. Baka coworkers niyo rin 'to 'no or sa bahay ninyo 'no, family picture ninyo na pinapa-develop mo pa rin and yung iba sa inyo kinikip ninyo yung mga movie tickets or baka yung naging, flight ninyo going to baka kunwari Disneyland or mga parang mga dream mga vacation ninyo, yung mga gano'n 'no, yung mga may kinalaman sa mga happy moments dito 'no, kinikip ninyo and this people right here admires you 'no, baka yung iba nag-i-scrapbook pa kayo rito, yung iba tinatabi niyo 'no, pini-frame ninyo yung mga tickets ninyo 'no, or yung tinabi niyo pa rito yung headband na ginamit ninyo nung nagpunta kayo sa Disneyland. Or yung mga bracelets 'no, na kahit na punong-puno na yun ng pawis at may libag pa yun, 'di ba? So, pasintabi sa mga kumakain 'no. Um
tinatago at tinatabi mo pa rin. Bakit? Kasi mahalaga sa'yo yung mga memories, 'no, mga memories noon, 'no. So these people find it really, not just amusing but awesome, 'di ba? So tinatabi mo 'yan lahat, 'no. Baka maaaring yung una mong naging sapatos, 'no, nakatabi pa rin sa'yo, mga gano'n ba, 'no. So maliban diyan nakikita rin dito na energies around you na isa sa major turn on mo is hindi kayong magastos. Hindi kayong bibili kasi gusto mo lang, 'no, tapos mamaya't maya pagsisisihan mo na binili mo. Hindi ka gano'n. So ito yung mga energies na 'to na nakuha natin dito 'no, is nakikita ka nila bilang bibili ka lang 'pag alam mo na kailangan mo 'yun. Bibili ka lang 'pag alam mo na sigurado kang gusto mo talaga yung bagay na 'yun, 'no, whether kailangan mo 'yun or hindi. Basta 'pag sigurado ka lang na bilhin or i-purchase 'yun, dun ka lang bibili. So, these people right here admires you for being disciplined when making impok or pagtabi ng iyong money at kaperahan. So these people right here really thinks na kaya ka nakakapag-save ng money kasi masinop ka at may discipline ka 'no, sa paggastos 'no. Meron ka ditong management skills 'no, sa paggastos at sa pag-handle ng money. Kasi you always make sure that you invest your money in the right place 'no. So ayaw mong masayang 'yan kasi pinaghirapan mo bawat penny or bawat sentimo 'no, ng iyong pera. So maliban diyan mga babes, nakikita ko rito 'no, na ikaw ito na kapagka meron kang na-achieve na something, natutuwa yung mga tao sa paligid mo 'no, kasi sine-celebrate mo yun. Puwedeng, kumakain kayo sa labas o puwedeng, inuman kayo kahit sa bahay lang 'no, you make sure na sine-celebrate mo even yung mga small winnings 'no, or large winnings dito, may na-achieve ka rito 'no. So these people right here, I think yun yung way mo para mag-thank you sa divine or mag-thank you kay God or kay universe right here 'no, for giving you the opportunity to achieve ano man yun. O baka may nakuha ka ritong maganda, may good news 'no, and you're celebrating it together with your loved ones and family. So nakikita ko 'yan dito. So maliban dito sa mga malalapit sa'yo, siyempre may mga tao rin sa paligid mo tsismoso-tsismosa, Gemini. So ito yung mga energies na posibleng mga kapitbahay mo or baka mga katrabaho mong hindi mo masyadong kasama mag-lunch pero ikaw ang major topic nila 'pag lunch. Pero wag kang mag-alala kasi major turn on naman yung sinasabi nila dito. Ibig sabihin compliment even though they're talking about you. So these people right here finds you cool. Isipin mo 'yan 'no, yung mga posibleng hindi masyadong gusto yung presence mo na nakikita ka nila as someone who is cool, 'no? Ibig sabihin 'no, para ka rito ang dating mo is chill lang 'no, nasa parang resting mode ka lang 'no, pero grabe ka rito kapagka nagpakita ka ng skills mo, 'no? Parang kung debate 'to 'no, parang handa na sila ritong matalo. Parang ikaw na 'pag pumasok ka dun sa isang room 'no, at nakita ka ng mga tao, parang bigla nilang maiisip 'no na, "Laban pa ba ako? Eh, si Gemini na 'to." Excuse me. So these people right here 'no really thinks you as someone who is on high pedestal. So ibig sabihin these people here knows na kapag ikaw gumalaw, alam nila na nakakatakot yun kasi if this is a contest, you will always probably win. Alam nila yon. So, kahit na mga bashers mo pa sila rito, kahit hate ka pa nila rito, 'pag napakinggan ka nilang magsalita, 'no, alam nila na hindi ito yabang lang, 'no? Alam nila na talagang may ibubuga ka. So, see, your bashers are complimenting you. They find you really cool, 'di ba? So, wow! Bongga nun guys, 'no? So, ito yung mga mensaheng nakuha ko here for you, Gemini. Thank you so much mga babes. Ito yung mga turn-ons daw nila sa'yo. So, Sarah ngayon, love and light. Annyeong!